sa ibang bansa. Sa lahat na nandito ngayon, good morning. Dito po tayo sa 2 Thessalonica, chapter 2, verse 1 to 10. Chapter 2, verse 1 to 10. Mga young people sa likod, tunuin natin Sarah. Nakantin po dito Sarah. Okay. Sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 1 to 5. Palitan po sa pagbabasa sa 1 to 5. Now, we beseech you, brethren, by the coming of our Lord Jesus Christ, and by our gatherings together unto Him. Verse 2. That ye be not so mistaken in mind, or be troubled, neither by spirit, nor by word, nor by letters from us, as the day of Christ is at hand. And let no man deceive you by any means, for that day shall not come, except there come a falling away first, and that man of sin be revealed, the son of perdition. 4. Who possessed and exalted himself above all that is called God, or that is worshipped, so that he as God sitteth in the temple of God, shewing himself that he is God. Sabay tayo ng 5 go. Remember ye not that when I was yet with you, I told you these things. So God Almighty, salamat Panginoon sa iyong mga salita na aming nabasa. Salamat po sa special number at ang atang buhay. Salamat po sa iyong provision, O Great Father. Salamat po, Diyos, sa mensahe ng Sunday School na ang pamilya nagmula sa Garden of Eden. Salamat po sa iyong provision, Father, ng kaligtasan ay biyaya lamang. Salamat po, Diyos, sa pagsagot mo sa aming mga panalangin. Nalayan ko ang mga kapatiran sa ibang bansa na sila po ay ma-encourage na ang iyong salita ikaw ay makita, Ama, na ipinaalaala mo sa amin kung sino kami sa inyo at kami po walang-wala. Kung di sa makita na yung biyaya, ay nagkaroon kami ng pag-asa. Ganon din po sa bawat isa nandito ngayon, O Diyos, at ganon din po sa aming mga bisita. I pray, O Great God, na patatagin mo ba ang aming pananampalataya? Sa magitan yung salita, punuin mo ang aming mga kakulangan, Ama, at patawad sa aming nagawang kasalanan. Tulungan mo ako, Ama. Lagi mo ako ikubli, Panginoon, sa iyong banal na harapan na ikaw nakita sa misa. In Jesus Christ, I pray. Amen. Lahat po magsiupo. Lahat po magsiupo. Dito po sa 2 Thessalonians, ito po ay sinulat na para i-correct o para ituwid. Ito pong balita na si Kristo ay dumating na. Na si Kristo ay dumating na kasi may nangangaral na si Kristo po ay dumating na. Pero si Kristo ay hindi po umapak sa lupa kasi marami pang mga unsaved. Okay? Yun po ang isang pinapangaral ng isang sekta po sa parte dyan, sa Eastern. Dumating na si Kristo, binenta lahat ng marami ang mga membro nila ang kanilang ari-arian, at nagbigay rin po ang mga contribution sa lupain, at dinala po sa altar. Kasi darating na si Kristo mamayang gabi. Yan. Pero nung hindi dumating si Jesus Christ, ay sabi nila na puspo ng kanyang pong pagparito. Ay sinabi ni Apostol Pablo na ikukurik po itong mga false alarm. Hindi po totoo yun. Hindi po, walang nakakaalam po ang pagbabalik po ni Kristo. Wala pong nakakaalam. The coming or the imminent return of the Lord Jesus Christ will prove, yung facts or the statement ay yun po ang magpapatunay na si Kristo ay malapit na pong bumalik. Pero hindi po sinabi yung exact na oras, anong araw. Kasi maliwanag po, young people, makinig po. Ang isang araw sa Diyos, 1,000 years sa atin. Tandaan nyo yan, 1,000 years ay napakatagal sa atin. Ay sa Panginoon, 1 day lang po sa Kanya. Kaya, maliwanag po na nagpapatunay the proven o the proof o yung mga ebidensya ay yung mga stimulating truth na ayon sa 1 Thessalonica 2:19 down to 19. 19
and 20. Maliwanag po na yung stimulating faith, yung excite o paglago ng pananampalataya ay karamihan hindi hinangad ng mga members na lumago sa pananampalataya. Iyon po ay kapanahunan ng huling araw o panahon. Ay itong mga sinyales na malapit nang bumalik si Kristo. Amen. Katulad po itong mga dahon. Pag dumating po ang tag-araw, ay makikita natin yung mga kahoy, yung mga dahon ay malalaglag, mahuhulog. Sinisinyas sa atin na malapit na po ang tag-araw. Di ba ganon? The falling of the leaves. Makita mo bakit ang mga leaves ay bumagsak sa lupa? Ibig sabihin, parating na po ang tag-araw. Kung ang mga dahon naman ay malulusog, nalangtong ang bulong, asidig manin titag-ulan. Nabigay ni sinyales. Pero yung stimulating truth na ayon po sa 1 Thessalonica chapter 2 verse 19, it will excite yung katotohanan na taglay natin na totoo, dapat mag-grow o mag-excite. Ang mga members na may hawak ng totoo, hindi naman excite, kundi anong kabaliktaran ng excitement? Yung galak na galak, yung maragsakan, naragsak. Sa atin naman, malungkot. Bakit? Walang pera. May pera o wala, dapat ang Kristiyano masaya. Ang ugali ng lupa o ugali ng taga-sanlibutan, pag walang pera, malungkot. Yan ang ugali natin na worldly. Dahil tayo po ay anak ng Diyos, dapat masayahin. Pag namatay tayo, isang punta natin langit na bayan. Pag may problema ka sa lupa. Yung mga stabilizing the truth na ayon sa chapter 3 verse 13. Yung stabilizing po, ibig sabihin, dapat tayo po ay ma-maintain. Kung ikaw ay saved by grace, i-maintain natin na saved by grace. Kahit balik-balik ta rin mo ang tanong, saved by grace pa rin po tayo. Dahil nangako ang Panginoon sa atin, what God did for me when I accept Jesus Christ, being my personal Savior and Lord, I was justified. Pinawalang sala ako at pinangako ako ng eternal life. At ang kanyang pangako ay hindi po nagbabago. Maliwanag po yan. Yung satisfying the truth na ayon sa chapter 4 verse 13 down to 18, yung pong convincing. Nasa atin ang totoo, hindi tayo nakaka-convince sa mga tao dahil sa mga ugali natin na hindi po tayo makalangit na ugali. Mayroon kasi mga Kristiyano, ang kanilang ugali, nakasimangot. Ugali natin po yung nakasimangot, parang nawalan ng 1 milyon. Tingnan niyo po ang tao, na kanya. Mabuti, hindi pinangganyan ang uso natin ng Panginoon, pag ganyan tayo. Hoy, kapatay! Hindi maganda yun. Pero pag masaya, hindi. Kumusta ka na? Kumusta ka na kumarin? Kapatay. Hindi gano'n. Dapat masaya. Kaya nga nandito para makarinig po ng salita ng Diyos na masaya. Ay, magbayad tayo utang mo. Hindi. Ay, kung tayo magbabayad ng utang. Dito po tayo magbabayad ng utang sa Diyos. Wala nagiging na. Amen? Satisfying the truth. Yung sanctifying the truth to set apart. To set apart po, ay tayo po ay binukod ng Diyos sa kadiliman. Dahil po mayroong pong purpose ng Diyos sa atin. Mayroong layunin ng Diyos sa ating buhay na tayo po ay inihiwalay sa dilim. At datirang tamya po Diyos, nuapay nga datay itilawag. Kaya na mabalin nga inalala tayo ngayon sa lakan, nuawan itirang tamya po Diyos, tipyag nga binulog. Amen? Amen. Anong ibig sabihin ng apostasy? Apostasy, leaving one position and go to the another place or another sect. Sekta, ibig sabihin. Tingnan nyo.
tayo po ay saved by grace. Saved by grace. Huwag ka nang umalis sa saved by grace dahil pinautahan ka ng saved by works ng 5,000. Yung pananampalataya na mayroon po tayo sa ating ng totoo, dapat i-stabilize natin. Ma-maintain natin hanggat hindi babalik si Kristo. Ang unang puntos po, the title of this message ay The Close of His Coming. The Close. Yung close, yung pong palapit ang kanyang pagbalik. Unang puntos, verse 3. The apostasy of the last days. Yung pong tinutukoy na position natin, o ano ba yung katayuan ng huling araw. Kasi po si Jesus Christ ay babalik. Okay? So, for that they shall not come except there come a falling away first. Hindi po babalik ang tagapagligtas hanggat hindi natin po ma-experience na mayroong pong aalis. Aalis, aalis, aalis. Diba? May awiting gano'n? Aalis yung kasalanan. Ha? Kasi pag bumalik si Jesus Christ, matagpuan ka na sa mababang lipad, lagot ka. Kung ikaw naman ay unfaithful members, lagot ka sa Diyos. Kaya nga tayo po ay iniwanan sa lupang ito. We are now living in the last days na tayo po ay may experience natin po yung characteristic of apostasy. Ano bang kahulugan ng apostasy? Adda ka nga rin Baptist Church, mapangkapalan ni saved by works. Apay mapangkay day kapsat, kasi adda utang mo 10,000 kasi dyan sa El Shaddai. Dito, di tayo nagpapautang dito. Doon sa El Shaddai o sa ibang sekta nagpapautang. Basta pamambiro ka doon ka pumunta. Naalala ko yung bulan, na membro natin dito. Pastor, doon muna ako sa Villanueva. Bakit? Kasi papagamot daw aking mata. Di ba balik din ako dyan, Pastor? Naniwala ko sa by grace po tayo. Pinarningan ko. Sige, pagbibigyan kita. Alam mo naman ang ating pananampalataya. Agbalik ka after 3 months. After 3 months, napunta sa Villanueva, sisimba doon sa Santiago, sinusundo dyan. Wala pang 1 taon, wala nang susundo sa kanya. Bakit? Nagsawa na ang mayan. Alam mo itong mga big churches, kung walang makuha sa iyo, hindi ka nasusunduin. Binalikan ko, kumusta? Wala na sila, Pastor. Hindi na ako sinusundo. Akala mo paggamot ka. Wala nga daw, puro pangako. Balik ka sa church, nahiya na ako, Pastor. Inausap ko itong taong ito. Balik ka! Pwede, Pastor, subukan ko sa iglesia kasi nangako naman si ministro na paggamot ako sa Maynila kasi marami silang kakilalang doktor. Pangalawang request, huwag na kapatid, alam mo naman, ang ating staff. Bali naniwala, pumunta sa iglesia dyan. Papagamot ka doon. After 1 year, hindi naman pinagamot. Kumusta kapatid? Hindi ako pinagamot, Pastor. Iniwanan naman ako sa Eric. Hindi ako, naiyan ako bumalik dyan sa ating church. Bakit? Pangako. Dito lang sa Baptist Church, makikita susunduin mo kahit walang makukuha, walang ibibigay ng offering, basta isuko niya ang buhay niya. Dito lang pa sa Baptist Church, dito sa atin sinusundo yung tao yun, kahit walang pera yan. Amen. Sinusundo. Ang sasakyan ang nagsusundo, kahit walang may ibigay. Ay do, punta ka daw siya. Kung walang makuha sa iyo, iiwanan ka sa ire. Pero yung characteristic of apostasy, yung mga ugali ng tao, the lowering of the standard, o the ethical standard na ayon sa 2 Timothy chapter 3 verse 1. Perilous times will come. Manguna ang mangyari sa ating buhay, yung pong pagkahiwalay. Yung ating moral. Lahat itong mga katulad mga kababayan ng mga ladies. Imbis na pantalon, sabi po ang mga matatanda, ang isuot ng lalaki ay kung minsan ang babae ay naging lalaki. Yung mga suot naman tayo. Bakit? Yung si lalaki, isinuot niya po yung palda, hindi literal na isinuot. Yung gaganapin ng babae, ginanap po si lalaki. Yan. Ang babae naman ngayon ang nakapantalon. Amen, ladies? Amen. Tama yun.
Yun lang, moral standard, morally. Napapalitan na uumpisa yung maliit na pagbabago. Na ang sabi ng Diyos, ang isang babae na marangal, nakapantayan. Ang lalaki na marangal ay nakapantalon yan. At ang kanyang gupit, walang barbas, ay pinapakita na mayroon siyang Jesus Christ. Amen? Amen. May bigote ka, tanggalin mo. Kasi bigote na yan. Yung namaras tayo niya. Ang ibig sabihin, ang bigote po, kasi yung mga iba naman nung nasa parting kabundukan kami, nakita ko si panglakayin sa buong tribo. Yung balbas niyang ganda. Yan, yung balbas niya. Ngayon, nandun si congressman ng Kalinga. Aground yung malukong. Aground. May tagalagay ng sabaw. May saw-saw pa yung iba. May yung bigote. Tapos pumunta sa akong panghuli. Sabi ko, sandali mo lang, pinagpala mo, huwag kang aalis pag hindi nag-round yung malukong. Hindi, sandali lang po, sir, sandali lang. Hindi, dito ka. Ay, yung bigote niya, isaw-saw pa, nagdibos yung bigote niya. Masarap naman. Nasarap sila. Kaya na, kung ikaw ay tagapatag, magpunta ka sa kabundukan, hindi maiwasan yung ganyan. Kaya nga, sa anak ng Diyos, kailangan walang bigote. Hindi nyo katabi nyo, may bigote yan. Maibig sabihin, yung dapat mayroon po tayo, makita yung ano yung mayroon sa ilalim o sa loob. Kaya, mangyari ang ating pong moralidad ay bababa. Tingnan nyo po, ang nakita ko sa bundok, they are ignorant. Ignorant nila. Pero, nakita ko sa parting Sadanga, sa lugar doon, sa parting Bontok, mga province. Lahat ng babae, natutulog sila sa isang malaking bahay. Lahat ng babae doon na madalaga. Kaya pag may manligaw, kilala nila. Walang lihim-lihim. Pero sa atin ngayon, dadalawa sa sulok. Ano mas dangerous dyan? Dadalawa sa sulok, walang nakakita. Yung pong maraming babae dyan na pagliligawan mo yan, maraming mata nakatingin sa inyo. Pag ikaw lalaki, makikita ka, may asawa ka. Kung may asawa ka, sabihin, may nakakilala sa'yo. Samantalang yung babae ngayon, hindi ganon. Nag-usap silang dalawa, mamaya nagtanong na. Ayun ang ating katayuan ngayon. Na dapat kaya nga bumaba ang moralidad. Mangyari lahat ng mga ito during the last days. Ito yung palatandaan, yung coming, the close coming. Ating hinihintay. Kaya nga yung mananampalataya na nakipagdigma spiritually, kahit wounded yan, nagpapatuloy naglilingkod dahil mayroong pong babalik. Amen? Spiritually, the characteristic of the apostasy. Ang ating spiritual, wala na pong katakutan sa Diyos. Natatakot tayo sa Diyos. Pero pag nag-uutos ang Diyos, hindi tayo natatakot. Nakakatakot pa rin pag ikaw ay nagalit sa akin. Iniutos ng Diyos, huwag mong kalimutan ang magsimba. The first day of the week, ang pagtitipon, huwag mong kakalimutan. Opo, Panginoon, pagdating sa aksyon, nawala ka. Sinungaling po tayo, mga kapatid. Dahil sa kasinungaling natin, kaya ang sabi ko sa inyo, marami na akong uban ngayon. Darating na maging puti lahat ang buhok ko. Iyon ang sinyales. Ang mga membro hindi mapagmahal sa pastor. Senyal, spiritually, natatakot po tayo sa Diyos. Walang oras sa Diyos. Dahil sa salita magkaiba sa gawa. Ang dapat mangyari sa atin bilang mga anak ng Diyos, yung apostasy of the last days, kailangan isa. Amen. Na tayo po ay huwag iwanan kung ano ang tunuro ng banal na kasulatan. Ano ang itunuro? Huwag tayong magbago. Mas maganda maging masunurin tayo sa banal na kasulatan kaysa mo yung sundin natin yung kasulatan. Ayong kahulugan ng Bible kung hindi natin susundin ang banal na kasulatan. Narinig natin physically, pagdating sa aksyon, wala. Sa mind, wala. Bakit? Narinig mo ang instruction, hindi mo ginawa. And intellectually, the corrupt mind. Tingnan niyo po. Noong
Unang panahon, pag uminom ka ng alak at ikaw nalasing, order ng Diyos, utos ng Diyos, huwag mong titikman ng alak. Pero ngayon sa New Testament, titigan mo lang yung alak, nag-develop from the mind, na ikaw ay nagkasala ngayon. Tititigan mo lang yung alak. Pastor, di ko titignan yung alak. Di ko titigan ng alak. Huwag kong titignan. Paano kung may classmate ka, nagkaiwalay kayo, kung ikaw yung classmate mo, napunta sa sa Japan. After 20 years, nakita kayo, may regalo sa'yo, nakabalot, stateside na balot. Binuksan mo, alak ng laman, at sasabihin sa'yo, pare, mag-inuman tayo. Ayun lang, pastor, hindi ko matanggihan yun. 2 Timothy 3:7, ever learning, never able to come to the knowledge of the truth. Daming instruction ng Bible, nakikinig po tayo. Pagdating sa paggawa, 10 narinig mo, kalahati lang ang niyaklan. Bagsak ka. Sasabihin mo, ikaw ay anak ng Diyos. Nasa iyo si Jesus Christ. Nasa atin ang eternal life. Sa paggawa, wala kahit isa. Kalahati lang yung ginawa natin. Paano tayo magkaroon ng yung tinutukoy na tayong buhay natatakot sa Diyos? Mayroon kami Bible study kagabi. Hindi lang po sa kanila. Lahat naman tayo, makikita ko kahit mga kababaihan. Marami pa rin natatakot kay Al-Alya, natatakot sa mga ganyan, mga aswang. Natatakot sila. Kung siguro kung magsalita yung aswang, hello, magsimba ka sa anong araw, pag hindi ka magsalita, magsimba, magpapakita ko sa'yo. Natatakot ka siguro. Opo, aswang, magsimba ka na siguro. Samantalang ang Diyos, iniutos ng Diyos, magsimba kayo, huwag niyong kakalimutan. To read this word. Kasi pag binasa mo ang salita ng Diyos, ang Diyos ay nakikiusap sa inyo. Sa atin. Hindi tayo natatakot sa Diyos. Si Satan nga natatakot sa Panginoon. Satan is trembling. Natatakot din ang Diyos. Satan yun. Pag sinabi ni Satan, huwag mong pakialaman si Diyos, hindi nakikialam yun. Obedient si Satan. Pero mga anak ng Diyos, remember, naibigay mo yung tithe offering, nangurakot pa. Kung magkano 10,000, malaki-laki na ito. Ganyan. Mayroon na, nagligat ang bukas ni Balatong na niya. Ito. Kasi, itigpang sa tithe offering ko. Narigat ang iba, no, dating ka niya blessing. Bakit blessing? Paano sabi yung blessing, pastor? Nagpawis ako. Hindi kanda ka ti protection na ako, hindi ka kinagat yung ulay. O, di ba safety yun? Karagdagan ng buhay mo, di ba blessing yun? Yung hangin ibinigay na sa iyo ng Panginoon, blessing yun. Ginatang mo yata hangin, hamot. Diyan init, di ka mo nagbayad din, so blessing. At nagpawis ka, nagpagod ka, kunin na ako yung pati na tijeg mo. 1,000 narigat yung batang, isayan na itigay. Kano 1,000 mo tiba? 100. 5,000 nga. Pinatibalatong ka. Ever learning and never able to come to the knowledge of the truth. Kaya ang ating mga kaisipan ay masasama. Bakit? Hindi tayo nakikinig sa salita ng Diyos. Kung lamang tayo makikinig sa salita ng Diyos, wala nang maraming usap-usapan dito sa church natin. 10 minutes is enough. Kung bakit abutin ng isang oras, dahil lagi inuulit ang preaching ng Bible na tayo dapat makinig sa Bible, sa salita ng Diyos. Kaya tayo makikinig sa salita ng Diyos. Kaya pa. Habang tayo buhay at malusog ang ating katawan, makinig na tayo. Dahil dumating ang kamatayan, nakaready na tayo. Ganyan niya. Pangalawang puntos. Una, the apostasy of the last days. Pangalawang puntos, the activity of the last days. Or the mystery of iniquity that already work. Yung pong mga activity. Maraming mga alya, mga aswang, pinaniwalaan ng mga old. Itong mga activities ng mga demon. Nagkarat na rin po yung counterfeiting.
sa pulpito, mayroon ding salita ng Diyos na maraming tinanggal po dito sa batang na salita ng Diyos at pinalitan. Yung NIV, maraming natanggal, pinalitan. Ano yung example, pastor? Example, si Kristo ay tao, hindi Diyos. Pinalitan nyo. Ilalagyan nyo iba. Takunanay jay kaming verse. Sa Isaiah, mga anak to, itimay sa nga berhen. Binanggit ko yung berhen. Dito sa ibang Bible na counterfeit Bible. Aganak to, itimay sa nga babae. Dito yung King James Version, binanggit yung virgin, berhen. Magkaiba yung berhen na nanganak, kaysa po yung babae. Okay? Magkaiba ang interpretation yung kapatid. Tinanggal ko nila yung virgin at ginawang woman. The woman give birth. Samantalang sa King James, the virgin birth. Hindi na po, umabot mahigit 1,000 na pinanggal dito, pinalitan. Counterfeiting! Itong espiritu ni Satan kumikilos. Kaya tayo bilang mga anak namin sa Ephesians 2:2, the spirit that now worketh in the children of disobedience. 1 John 4:3, the spirit of the Antichrist ay nandito na sa sanlibutan niya. Kaya nga, yung kung nangangaral ng katotohanan, ay meron din mga ngaral na nagmula sa evil o hindi mula sa Diyos. Hindi mula sa Diyos. Bakit? Pag ikaw ay namatay, sigurado ka sa langit? Yes. Pag kunambot nga langit ka mapan, wala ta na 50 pastor, o matinarami kong lakais. Tanong ko at dabaso mo, di nakakulong nga. Ngayon. Kung mapunta kayo sa bilibid, kasi yung tao tanungin mo. Kahit na si Father Bro, brother, ikaw ba, Father, anak ng Diyos? Ay, ano ba naman? Abagin mo ba? Yes. Pero tiyak ka sa langit, Father, ay walang nakakatiyak sa langit tayo pupunta kasi nagkakasala tayo. Saan ka nakatiyak? Sa langit. Hindi ka sigurado? Hindi. Ay, halika, saan tayo pupunta? Hindi ko alam, sali ka. Hindi mo pwede yung ganyan. The activity of the last days. Kaya, yung espiritu ni Satan ay kumikilos. Dapat ang mananampalataya maging aware po tayo. Yung espiritu mula sa kaway at ang espiritu ng Diyos. Kaya paano natin malalaman kung nagmula sa Diyos o hindi? Kilatisin mo sila. Kaya nga, ang mga anak ng Diyos, dapat tayo po ay matibay sa pananampalataya. Dahil ang ating pundasyon sa ating pananampalataya ay si Kristo po tayo nagramot. Kay Kristo po tayo nag-ugat. Kung ang pananampalataya ngayon mula sa church, ay babagsak ang church. Itong kapilyang ito. Kung ang iyong pananampalataya, ang pundasyon of your faith is Christ sa loob, manatiling nakatayo ka. Ganyan ang bilang, itatayo ka rin ng Panginoon yan. Bakit? Aalagaan ng Diyos ang kanyang mga anak. Hindi babayaan ng Diyos na sila mawala. Iyon po tayo na anak ng Diyos. Marami sa mga Kristiyano, malungkutin tayo. Walang pera, walang trabaho. Maraming reason kung bakit ang Kristiyano malungkutin. Ang problema sa atin ay meron tayong ugaling disobedient kind. Paano tayo sasagutin ang panalangin natin sa Diyos kung tayo may disobedient? Ang sabi ng Diyos hindi ko pabayaan ang aking mga anak na maging masunurin. Nangako naman ng Diyos sa blessing. Paano tayo magpapalain? Examine ourselves first before we have to blame God. Mayaman ang Diyos. Yung gusto natin magkaroon agad ng kayamanan, unahin mo muna ang Diyos. Seek first the Lord. Kaya inawit natin, seek ye first. Not only by bread alone, na pwede tayo po'y mabuhay sa salita ng Diyos sila. Bakit? Marami kasing paraan ng Diyos, kaya niya pong buhayin ang kanyang mga anak. Kung lamang mayroon tayong matibay na pananampalataya. Amen? Tingnan niyo po, the spirit of bondage, espiritu ti panakatagabo. Nandiyan siya, pastor. Dati yung espiritu nagmula kay Satan, the Antichrist. Kung si Kristo mayroon tayong Jesus Christ na Savior, si Satan mayroon din
kamukha ni Jesus Christ. Na siya pa ang Jesus Christ. Gagawin na yung unang Kristo ay false. Ako ang totoo. Darating yung araw yan. Ito po yung mga senyales. Yung pong close coming of Christ. Kung ikaw mag-iipon ka ng pera panglupa, tandaan mo, maganda mag-ipon ng pera, mag-store ng knowledge o wisdom panlupa, laging unahin mo ang Diyos sa buhay mo, hindi kinukontra ng Diyos yan. Pero kung magkaroon ka ng wisdom, magkaroon ng pera, mahuli ang Diyos, hindi mo pwede sa anak ng Diyos yan. Gigibain po tayo ng Diyos. Kahit anong mayroon sa atin, marba nga marba data. Papay, nalaka nga parbain niya ako Diyos, nagitaan nga dagpidaga. Awantin possibility Diyos. Ngayon na tayo nga anak niya ako Diyos, magna tayo, tikayat na. Kahit bumaknang tayo na ayon sa gusto niya, pero dapat lang bumaknang tayo kasi mayaman ang Diyos. Amen? Kaya, spirit of bondage. Ano yung sample ng spirit of bondage? Naayon sa Roma 8:15, katulad po ng alcohol. Tayo ay panakatagado ti alcohol. Hanak kumpleto ti aldaw ko pastor, hanak makainom. Soft drinks, hindi yung alcohol. Yeah. Hamak makumpleto ti aldaw ko pastor. Kawat ti may kaduang asawa. Hindi ko makita yung pangalawa. May first, may second. Hindi kumpleto ang araw ko pastor. Kung walang pera. Bakit kung may pera ka, masaya ka? Pero nung wala, makasimang ka. Bakit magkano ba yung pera gusto mo? 1,000? 5,000? Gusto mo milyon, pastor. Ang Diyos na may hawak ang milyon, hindi pinapagkaloob ang Diyos sa ating ng milyones dahil hindi tayo pwedeng pagkatiwalaan. Kung pagkatiwalaan tayo ng Diyos, ibibigay ng Diyos yan. Ayaw kasi ng Diyos na tayo lalayo sa Diyos kapag mayroon tayong pera. Ang gusto ng Diyos sa atin, pag mayroon tayong blessing na mas lumaki pa, the more we close to the Lord. Ayaw niya yung tayo po ay umalis. Kaya hindi sinasagot ng Diyos ang ating mga panalangin. Yung pong spirit of slumber. Roma 11:8, yung slumber po, noong tayo po yung na-inject ng worldly mind, worldly wisdom, hantay yung madungdungigan sa unya apo Diyosan. Tatla din dyan na-injeksyonan nga iti, aawat ti mariknanan. Kas dyan, worldly injected, tayo po yung na-injeksyonan ti worldly. Awan ti dingdin tayo, hantay yung mariknat, anyore, anyat sa unya apo siya may kaskasaba. Nakangkit ti puso tayo, na-injikan po tayo ti worldly. Amen? Amen. Si kagiskwila nga na siya. Orayan niya kastamag, kasabat sa una ang Diyos. No, dahil takit, di niya panon nakinpuso na worldly nga talaga. Sarado nila payag na. Agungit pa, di dyan. Pumanaw, di dyan. Anya, tibirukon na. Adi bibiyay ti TV. Lagto nga lagto. Orayan lang makita, ti sana makikita. Na-enjoy ka lang. The Spirit, the Word. Awan si pakialam niya, iti makalangit na bayan. Ang pakinalaman niya, yung takbo ng Word. Kasi nag-i-enjoy siya. Pero yung enjoyment na ibibigay ng Diyos sa atin, hindi niya kayang tapatan yung pag-i-enjoy ng Word. Nangako ang Diyos yan. Proven na in the Old Testament at saka sa Bagong Tipan. Yung binibigay ng Diyos sa atin na blessing, kasi yung binibigay ng Word, hindi kayang tapatan ng Word, yung blessing na yan nanggaling sa Diyos. Kailan mo naman na nakita na yung worldly blessing, kaparehas po yung heavenly blessing? Ang ginto o pera, kayamanan, ano man yung mayroon sa lupa, may hangganan ang lahat. Pero yung pagmamahal ng Diyos na kayamanan ang gusto niya i-insert sa ating puso sa kamay, eternal yun. Anong gusto mo? Yung short o yung long? Kaya ang Kristiyano dapat tayo long fight, hindi mo short fighter. Pagdating sa 2020, wala na ako sa church. Close fighter ka. Short distance ka lang. Ang Kristiyanong mandirigma should be a long fighter. Gusto mo ata yung short. Short pa. Yung mga short pan, mas maganda yung long pan, mga kapatid. Ang Kristiyano,
Yung mga sundalo ay nangangako, pati buhay ko ibibigay ko to serve my country. Kahit kamatayan ko ang kabayaran, basta maglingkod ako sa bayan. Alam niyo si Setan? Taga-challenge si Setan. Panginoon, tanggalin mo ang sweldo yung sundalo na yan. Maglingkod pa kayo sa bayan? Wala na. Kasi sinisiyento. O sabi ng Panginoon kay Setan, sige, pakialaman mo si Job. Mayaman si Job. Tinanggal ni Setan ang kanyang kayamanan. Ano pang tinanggal? Pinanggalingan ng pagkain. Ano pang ginawa? Pinatay pa yung mga anak niya. Ano pang ginawa ni Setan? Binigyan pa ng sakit. Hindi makahiga, hindi makaupo. Pero natili ang kanyang pananampalataya. Ganun dapat ang mandirig, manasundalo. Sa atin siguro, pag tinanggal lang yung kahit isang baka, kahit meron ka 10 baka, isa lang tinanggal, nagtampo ka. Isa lang. Si Job. Kaya nga, lagi natin pinapanalangin na tumibay tayo sa pananampalataya. Ginanyan mo lang malis na. O ikaw, mag-text ka, magnanakaw ka. Alis na ako, pumunta na ako sa Katoliko kasi sa Katoliko wala akong pinagkailaman ni pare ang buhay ko. Pumunta ka sa Katoliko. Pero isang sinasabi ng Bible, pag ikaw ay anak ng Diyos, may plano ang Diyos sa buhay mo. Bigyan mo ng halaga yung pong plano ng Diyos sa buhay mo. Kurang kasi sa atin yung pagsusungko. Yung gusto niya ang masunod. Design ng Diyos na yung gusto niya ang masunod sa buhay na ating pong hinirang. Tadatay kay bungul-bulod tayo lang ng tibyan. Ano yan? Ang bibiyag tayo ditidagang ang pinaraswana. Tapos ang kasamurot ipagayta na. Anyang kahit mo nga. Nukunan ako yung sige, alam yung kaya mo. Yung tiangin, ikatagat, ako po ako tiangin. Nukunan na ngayon. Baba nang may tatak. O sige. Alam nga Satanas, o demonyo, lahat po ng mga kaya. Ikatak tiangin, daag sirbiyak. Awan tiangin nyo nga. Patak. Sige nga. Gusto mo nyo kaya mo masunod? Nukunan ako, sige, ikatak didagang. Kapag dyan naman tatak. Didanog? Ay, ikatak didanog. Basta kung ako didanog. Kapag dyan naman tatak, ikung ko na ako Diyos na dyan. Iso nga rin nagyamyaman tayo din na marswa. Nga intid na aming dagitoy, nga ako pa'y bayad na. Tinawdawatin lang ng Apo Diyos, yung katapatan sa paglilingkod, ay hindi lang po dito, i-share natin ang gospel sa iba. Ang ganda yung awitin kanina. Share the gospel, preach the gospel. Kanino? Yung mga tao hindi pa nakakilala na si Kristo ang parang mapuntang namin. May nangangaral ngayon, umanin. Pagpasok. Bakit hindi pinangaral ng mga apostol na pumasok ay maliligtas ka? Bakit si Jesus Christ? Hindi nga. Si Jesus Christ, sinabi ni Jesus Christ, magsisi kayo kasi makasalanan ka. Ang paraan ng kaligtasan ay binayaran ni Kristo. Simple as that. Simple mo. Hindi yung baga na, hindi natin mawawatan. Iso nga adutin na injeksyon na. Kaya makawawat na tao. Nagbayat ako tagbatan. Kaya makabalik ito magbago. Nung mayat, duyugin ko, mabaling. Ayatan, hindi ka musok. Ayatan, nakatangtan ka nyo muna. Kuri-kura, pinansaw niya at sabang mabaling. Pakanupay din niya nga tao. Ikaw pa'y tinasya nga pagturugan na. Ikaw inuman na pa rin niya nga tao. Tadakarawa na. Kas dyan, di ka balon niya. Ako, Diyos ka tatay, hindi man nagpasok tayo. Narigat nga rami din. So nga, mariwar ng nagtanak niya Apo Diyos. Nga gararamin siya, kaya't niya Apo Diyos. Kaya nga, Christians fighter should fight to a long fight. Gusto mo short fight? Ganyan ka na. Umuwi halong hindi ko kaya. Surrender na ako, Panginoon. Umuwi na ako. Pag tinag ka dirang tayo, nagdakil ka. May tibag yun, bakit dalo? Tinag ka na. Alam nyo, napakahalaga ang buhay. Bigyan nyo ang halaga ng buhay. Saan mo gamitin? Kaya tayo binigyan ng Diyos ang buhay para gamitin para sa Kanya. Saan mo gamitin? Yung gusto mo? Papakawalan ka na. Sige, gawin mo yung gusto mo. Parang kung may problema ka, alam naman kaibigan mo ang lapitan, kay Maria. Hindi, yung Panginoon din na lumikha. Bumino ko sa Old Testament yan. Saan yung Testament? The spirit of fear. Natatakot ka tayo alyan, natatakot ka dagiti, dagtidaga. Pero hindi ka natatakot kung may kontrol ang lahat. Kabaliktaran naman sa atin, natatakot kayo sa mga mayroon sa lupa, granada, bumba. Ano ba yung mayroon sa lupa, natatakot tayo dyan. Pero yung may hawak ang lahat, hindi natin kinakatakutan.
Bakit? Ang ating tayo nasarado pagdating po yung mga heavenly word para tumagtag tayo ng pananampalataya. Winilkap natin ang worldly pleasure. Ang pagyaman ng tao sa lupa, pumayag naman ng Diyos na tayo po yayaman. Kaya lang gusto ng Diyos yung pamamaraan ng pagyaman according to His own ways. Gusto ng Diyos na unahin, mayaman ka muna sa akin. Ibig sabihin, ang relasyon mo sa Diyos, ganyan nakaintak. Amen. Pag bibigyan ka ng blessing, nakaintak pa rin. Ang problema, nakaintak ka nung humihingi ka. Nung binigyan ka na ngayon, humiwalay ka. Hinahanap mo ang ibang Diyos. Ayaw ng Diyos. Kaya gusto ng Diyos tayo laging mahirap kasi lagi tayong kumakamit, tumatawag sa Diyos. Gusto kasi ng Diyos lagi tayong tumatawag. Kaya pag tayo binigyan ng pagpapala, lagi-lagi tayong tumatawag doon. May problema o wala, may blessing o wala, lagi tayo kumukontak sa langit. O Panginoon, salamat po. Ganda. Amen? Amen. Huwag natin kakalimutan ang ating pagrelasyon sa Diyos. Ano man ang mayroon ka, ibigay ng Diyos. 13 for the last point. Verse 13 down to 17. The answer of the last days. The answer of the last days. Ay yung pong paglipat, pag-alis, pag-aalsa. Ang kasagutan, ang mga bagay na yun ang nangyari sa atin na ipinakilala ang paglapit o yung kapanahunan na darating ang ating hinihintay na si Jesus Christ, the only begotten Son. Tatandaan natin sa 2 Thessalonica 2:13. Christians should wake up to realize our lost condition before. Nung hindi pa tayo tinubos, tandaan mo na tayo rin po ay wala noon. Dahil po sa biyaya ng Diyos, nagkaroon po ng kaligtasan. Kaya tayo po ay pinili in order to glorify na ayon sa verse 4, obtaining the preservation that we are used by God. Na tayo po yung usarin ni Apo Diyos, nga may daydayo tinaga na, babae ti parang preserve mo dahi tingabagi, saan nga nakrakon ti kabuso, nga minadaplano ni Apo Diyos ti dahi tingabagi, nga binulog tayo, nga inikan natin, ay important siya. Kaya lang nga ngayon, ang sirvior kina Apo Diyos. Na oras, kagwa na ugalit ko yung bro, na oras. Kaya kitang-kita ko mga members na faith ko, kahit sa kapanahonan na wala, they are still striving. Talagang lumalaban sila. Wala pang lumakad na nagmula dito hanggang sa Grande, Pastor, awal ko pamasahe, magmagnaa. Madamot sinelas na. Pero saka-saka ko ngayon, may huwag kardara. Pastor, kung saka nyo, awal tigatan ko sinelas, sinelas, 30 o 50. Awal miyanak, awal timitig ko. Kaya ito lang biyag ko, titig ko. Saan mo ba ako? Pamati na nagsa. Ang tricycle, ang dagta. At tapay kwarta, matay mo ba? Kahit nga ito pang tao, awal na rin, hindi mo magaling mo. Hindi ako kastahan. Para niya Apos, ayatin mo daw. Ipag-pray mo sila. Yes, my Lord. Ay Lord, kung tulong ikaw, matigan ang mulo. Lagi umiiyak ang lingkod ng Diyos. Kaya nga sinasabi ko sa'yo, darating yung araw ang ating buhok, puti na lahat. Magkulay man ako ng buhok, maitim naman ang buhok ni Pastor. Pero totoo, talagang puti na lahat. Pag dumalaw kayo sa bahay nyo, nakasimangot pa kayo. Pastor, pwede sa sunod na araw kami bisita. Dumalaw si Pastor Pastor, may problema ako. May problema ko kapatid. Hiwalayan ko yung asawa ko. Kasama ko yung may pera. Pastor, alis na ako. Hindi ako natutuwa sa church natin. Nandun yung kaaway ko, hindi nagbabayad 10 taon na. Sino yung kapatid? Si ganito, Pastor. Pag magkita kami, nakasimangot pa. Ano kaya kung gagawin natin? Alam nyo, ang utang, marami tayong utang sa Diyos sa larangan ng paglilingkod. May utang ka sa Diyos. May nagtuutang din sa'yo. Marunong ka rin magpapagad. Yatigdog mo ti pasensya mat. Yan. Amen? Amen. Siguro kung lahat tayo ay murong mga dog, yung ko, baka may walang mag-iimig. Marami tayong pautang. Maganda yun, kapatid.
Ha? Lahat tayo may utang sa Panginoon. Lagi tayo atrasa, lagi tayo kulang pagbabayad sa Diyos. Panalangin, hindi tayo pumupunta. Ano bang ginagawa natin? Pagbasa ng Biblia, wala nang oras. Bakit? Abala ka sa trabaho mo. Pagdating sa gabi, natulog kayo. Hindi pa nagtitungtong kinahapo Diyos. Bigat, masapang mo ng grade. Papanan na, may trabaho. Hindi pa yung yaman. Yung may na-accident yun. O kasi di kaharag na. Isang narog niya, at dati aksidente, dati di calamity, awan, kontakil na tanga. Amen, yun po ang sundalo ng Panginoon na lumalaban. May kalaban o wala, may blessing o wala. Tayo po dapat lagi mananalangin. Iyon po ang solusyon, yung apostasy na ating kapanahunan. Ano naman, Versailles? Amen! 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 Ladies? Amen! God Almighty, salamat Panginoon sa iyong mga salita. Salamat po Diyos sa encouragement po sa amin. Salamat po Diyos ang darating na Kristo na iyan po ay nangako na siya po ibabalik. Agyaman kami o Diyos ti adulauna yung parabong ipapayo mo kada kami. Pakawalang kumaapo dahil itinagbasbasulan mi. Susuruan da kami kumaapo nga kanganayon nagpakumbaba. Kastamay po Diyos na kanayon kumaapo. Na ikanda kami mo ang kanayon itinatibker na pamati. Nga ibingay mo ti saong kadag itinapukaw nga eting mo ti biyak. Kastamay ito yung mga kapatiran nasa ibang bansa na sila po, Panginoon, ay ibahagi po nila ang iyong banal na salita sa kanilang mga amo o mga kapwa Pilipino doon sa Norway, Singapore at Hong Kong. Ay pwedeng, Father, ang lahat po na manggagawa doon, i-bless mo sila, encourage mo sila. Ganon din po dito sa Gethsemane Christian Baptist Church ng San Mateo at ganon din po ang gawain dito sa Barangay Salvacion ng Alicia. Dalayan ko ang lahat ng mga ngaral. Nabigyan mo sila lagi o God encouragement. At ang bawat membro na magkaroon ng operation sa layuning, ibahagi ang iyong salita sa bawat kung saan man kami. Dalayan ko, Diyos, na nawa ikaw ang nakita sa mensahe ito ng bawat isa, Panginoon. Kami po'y magpatuloy, ano po ang kinatayuan namin problema. Ikaw pa rin ang pinakamagaling na magresolba ang bawat problema po namin. Dahil ikaw na Diyos ay walang imposible sa lahat ng panahon. Hamunin mo po ang mananampalataya, Panginoon. To come to the altar, mga men upstairs, na kami po, Diyos, magbukod sa panalangin. Mga women's downstairs, na tayo po'y magkaisa po the last day. Kayo po ay dito sa ating pangarapan. Tayo po'y mag-pray. Mga bisitas po namin, dahil maliit na po ang aming hanggang, you can sit down and pray. Tayo po'y magpanalangin ng bawat isa. If God touch your heart, why not pray to the Lord? O Diyos ko, patawarin mo ako. Marami akong kakulangan. Why not pray? Tayo po'y magkaisa sa panalangin. Salamat po sa nag-forward, ang nag-forward. Kaya naman po yung dalangin niyo, why not the pastor, include to our prayers. Praise the Lord. Pastor, include mo kami sa panalangin. Gusto ko, isali mo kami sa panalangin. Why not? Why not pray to the Lord? O dakilang Diyos, salamat sa mensahe na paalala mo sa akin. Buhay na karagdagan na pinapagkaloob ng bawat sa iyo, say great Lord. Kalusugan, ganun din po ang lahat na pinagpagkaloob sa amin na walang kabayaran. Salamat po. Lalo na ang kaligtasan na walang bayad. Salamat po. Oh, great Father, the Almighty God. I pray lahat na nag-forward. I pray din, Father, na ingatan mo sila. Kapusya mong tao, huwag kumilos sa kanila. Ano po ang kanilang kinapatayuan? I pray, oh great God, i-resolve mo bawat problema po nila. Please, oh great Father, kaawaan mo kami sa bawat isa. Hindi ko alam ang problema ng mga members. Ikaw lang po ang nakakalam, Panginoon. I pray din, Father, please, oh great God, please. Ihil mo ang bawat buhos ng bawat isa. Ibalik mo sila na maglingkod po sa inyo na may katapatan. At ganun din po makilala ang lubusan ng Panginoon. Sa magitan ng pagsunod sa iyong mga gusto sa buhay namin, ay magkaroon lagi ng pagpapala at magkaroon ng joy and serving them. Ganun din po a long fight
At ganun din po a Christian na sharing the gospel to others. Oh my God, na mayroon po hindi nag-forward. Hindi ko alam kung ano po ang kanyang dalangin. But I commit ang pudayan, Father, na ikaw po ang sumagot po sa kanyang panalangin. Kung kailangan po nila cards me, give it to God to them. Kung kailangan po nila blessing, give it to God to them. Ganun din po ang bawat isa. Salamat sa paalaala sa amin, O Diyos, na kami po nasa ulit kami. I pray that this mismo kami ang ulit declaration. Thank you for the provision. In Jesus Christ, I pray. Amen. God bless. Hey.